sa OFW Diaries. Nakapunta ka na ba sa Greece o kaya sa Japan? Hindi ka na kailangang mag-abroad pa dahil nandito na sila sa Pilipinas. Mga pasyalan at restaurant, mga negosyo ng ating mga kababayang OFW, para ka na rin daw nag-abroad. Magandang gabi, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. Minsan mo na bang pinangarap na makapunta sa Japan? Matikman ang masasarap nilang putahe. Maranasan ang kakaibang kasiyahan at makabili ng samut-sari nilang mga produkto? Pero kung gipit ka naman sa pera, worry no more. Dahil ang Land of the Rising Sun tila narito na sa Pearl of the Orient. Sa unang tingin, iisipin mo nasa bansang Japan ako. Pero wala ako sa Japan. Andito ako sa Pilipinas. Actually, nasa Makati ako. Sa isang lugar na kung tawagin ay Little Tokyo. Isang lugar kung saan hile-hilera ang mga Japanese restaurants na pag-aari ng mga Pilipino. Mukhang mapapasabak ata ako sa matinding kainan ngayon. 1999 nang itayo ang compound na ito na binubuo ng 100 Japanese restaurants. Sa aking paglalakad, napansin kong marami nga ang pagkakapareha ng Little Tokyo sa Japan. Dito sa Little Tokyo, mapapansin ninyo maraming mga palamuti na makikita mo sa Japan, katulad nitong mga Japanese lanterns na ito. Makikita mo yan sa Japan at ang tawag nila dyan ay chochin. Pagpasok mo sa loob ng restaurant, mapapansin mo agad ang kanilang napakaayos na table setting. Ang mga menu nakasulat sa Hapon. Habang ang mga serbidorang Pinoy naman nakakimono. Layunin daw ng lugar na makapagbigay ng hanap buhay sa mga dating Filipina entertainers sa Japan. May mga Japanese na may mga Filipino spouses who are ex-OFWs and who are in need of a sort of a livelihood. Kailangan nila ng kahit na small place. So we developed this for them. Japan ang panglimang destinasyon ng mga kababayan nating OFW. At dito sa Little Tokyo, nakilala ko si Edita, dating entertainer sa Japan at bihasa sa wikang Nihongo. Yodasho is oishi desu. Very, very delicious desu. Matakite! Domo! Para pa rin daw siyang OFW at lahat ng nakasanayan niya sa Japan, nandito raw sa Little Tokyo. Nung makita ko tong Little Tokyo, sabi ko, dito na lang kaya ako magtrabaho. At least, nasa Japan pa rin ako. Parang nasa Japan pa rin. Dito na lang ako nag-apply. Hanggang sa tumagal ako dito. 3 years na ako dito nagtatrabaho. Ang bawat restaurant dito may kanya-kanyang specialty. Ayon sa isang survey na ginawa ng Japan National Tourist Organization, 71% ng turista ang nagsabing pagkain ang isa sa dahilan ng pagpunta nila sa Japan. Alam niyo, nung nagpunta ako sa Japan, specifically doon sa Yoyogi Park, para tingnan yung mga cherry blossoms, meron akong napansin na niluluto dun sa tabi ng kalye. Para siyang ukoy na parang pancake. Basta kakaiba siya pero halo-halo yung mga ingredients. Ang tawag nila doon ay, kalimutan ko na kung anong tawag doon eh. Yun. Anong tawag dito? Okonomiyaki. Yun nga yun, okonomiyaki. Kuya, turuan mo naman akong gumawa niyan. Kailangan daw, sobrang nakamix nitong vegetables na merong flour, tapos merong itlog. Kailangan mix na mix siya kasi siya yung parang magiging base. Gawa ito sa pinaghalo-halong seafood, repolyo, gulay at harina.
Kakaiba yung lasa niya, pero masarap. Nalalasahan mo yung vegetables, tsaka yung seafood. Irashaimase! Winelcome ko talaga yung sarili ko, no? Hindi ko pinalagpas ang tumikim pa ng iba pang Japanese food dito sa Little Tokyo. Sa Rio Zen, sinubukan ko ang kanilang specialty na Chankunnabe Hot Pot. Originally, pagkain ng mga sumo wrestler, yung mga wrestler na umod ng taba. Pero hindi tayo magpapataba ngayon. Ayun, mukhang luto na. Ang sarap, ang sarap. What's the best? It's the best. Favorite. Sushi bar. Unagi. Eel. Yung eel. Paborito ko. Yun! Tamago. So, ang chef nila dito ay pure Japanese. At ang nagmamanage ng restaurant na to ay isang dating OFW. Isa si Rizandi sa mga nakinabang sa maningning na industriya ng entertainment noon sa Japan. Mid-1990s, nasa entertainment division kami ng mga nagpapadala kami ng mga talent sa Japan. Ngunit mabilis daw na napundi ang ilaw ng mga club para sa mga Filipina entertainers. Nung matigil yung pagpapadala namin sa Japan ng 2006, medyo siyempre nawalan kami ng ibang mga magkukunan ng ikabubuhay. Nagkaano kami dito, magkameron kami ng restaurant dito. Tila muling paglitaw ng araw ang naging simbolo ng Little Tokyo para sa mga dati nating kababayang OFW. Isang kabuhayan na hindi na sila lalayo pa sa kanilang pamilya. At para naman sa atin na nais magbakasyon, patikim pa lang ito sa nakakabusog na kultura ng Japan. Isang parte ng kulturang Greek ang inuwi rin ni Estrella dito sa Pilipinas, ang maghain ng pagkain punong-puno ng spices o pampalasa. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang.